Hindi ko alam kung huhupa yung mga damdamin sa isi-share ko ngayon. Alam niyo po mga kapatid, ilang beses na itong naririnig. Report ni Brad Ted nung araw pa. Lagi ko sinasabi to. Mga politiko na umabuso sa kaban ng bayan. Alam mo yun, nakinabang sa pera ng taong bayan. Nagpayaman sa pamamagitan ng kasakiman. Di ba parang sa halip na hustisya, parang, alam mo yun, parang mga apo na yata ngayon yung nakikinabang. Parang may hustisya ba talaga? Alam niyo po, ito yung role ko rito, napakahirap talaga kasi ito yung spiritual aspect ng buhay yung something na yung eternal. Sabi sa Kawikaan 11:7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Alam niyo kung totoo po yung Kawikaan na binasa natin, ang pag-asa raw ng masasama, okay, mga illegal kinuha, immoral, ay kasama raw niyang ililibing, kumbaga kasama niyang papanaw. Kumbaga yung mga pinanghawakan niya na source of identity, source of security, source of significance, pagka namatay sila, nawala na rin yung pinanghahawakan nila. Pero totoo ba talagang may hustisya? Totoo ba talagang walang kwenta yung yaman? Kung bakit lahat ng tao parang karamihan gusto talagang magkaroon ng kamal-kamal na kayamanan? So silipin lang po natin, sabi dito, the hope of the wicked is temporary. Ang pag-asa daw po ng masasama ay pumapanaw din kasama nila. Hindi ito nagtutuloy-tuloy ng legasiya. Pansinin nyo, yung tao, lalo na yung mga makasalanan, pinag-usapan po natin yung mga masasama, na parang tila bagang nakalusot. Tingnan nyo, pumanaw na sila, wala na sila. Wala na silang power, di ba? Yung mga pinanghawakang pera, impluensya, kasikatan, okay? Kasama rin po nilang namatay, parang bula sa dagat. Sandali mo lang nakita pero nawala. Sabi nga sa isang salmo, huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama sapagkat sila'y madaling maputol gaya ng isang damo. Okay, natutuyo. Kahit sariwa sa umaga, sa hapon, puputulin at susunugin. So kung may naalala kayong napakayaman, makapangyarihan pero corrupt, tingnan nyo, alaala na lang siya ngayon. Nobody remembers him anymore. So wag nating ipagpalit yung pangmatagalang pag-asa sa Diyos sa pansamantalang aliw ng kasakiman. At as I end po, ito po yung kabaligtaran naman, yung mga umasa daw po sa Diyos, yun yung merong righteous hope. Kabaligtaran po ito, sabi sa Jeremias, mapalad ang tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So sa harapon ng katiwalian, sa harap ng matinding kasakiman ng mga ibang tao, ang hamon ng Diyos sa atin, mamumuhay ka ba na may integridad? Maaring hindi mo kininanakaw ang kaban ng bayan, pero paano mo bang pinapamuhay yung buhay mo? Baka naman ang dami natin yung ginagawa mga illegal at immoral, pero sinisilip natin yung mga congressman, politiko, sino. So tayo po mismo mamuhay ng may katapatan, mag-iwan tayo ng legacy na talaga may eternity in mind. So i-challenge ko lang kayo mga kapatid, saan nakaangkla ang pag-asa mo? Sa bulsa mo ba o sa Diyos? Sa impluensya ba ng ibang tao, impluensya, o sa kapangyarihan ng Diyos? Huwag tayo malinlang ng panandaliang kayamanan ng sanlibutan at tayo umasa sa Diyos lamang. Mga Kawikaan 11:7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Tayo manalangin, Panginoon. Sabi mo sa salita mo, do not put your hope in wealth which is so uncertain. So Lord, nawa mapukaw ang damdamin ng mga gumagawa ng masasama, illegal, immoral. Lord, yung hindi lumalaban ng patas. Nawa pang maintindihan nila, panandalian lang to. Ilang relo ba talaga kailangan nila? Ilang mamahaling sasakyan ba kailangan nasa garahe nila? Lord, hindi naman nila masasakyan lahat to. Pero Lord, yung eternity na naghihintay sa mga taong hindi ka tatanggapin bilang iyong tagapagligtas. Lord, mahihirapan silang mamuhay sa walang hanggang kamatayan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng perspective na eternal kumpara sa mga temporal. Sa pangalan ni Jesus. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.